nagaganap ngayon sa konseho sa Baryo Tungao. Sobra na din ang bangayan at away. Daig pa nila ang pusa't aso. Daig pa nila ang leon at tigre. Masahol pa sila sa away ng buhaya at kalabaw. Ano nga ba ang punot dulo ng away na ito? Ang dahilan, ang malaking budget ng flood control project. Oo, galit na galit ako. Masyadong nagmamalinis yung honorableng angsag na yan. Samantalang alam ng buong Baryo Tungao na ibinursa niya yung budget para sa flood control project na yan. Diba? Inupakan ko! Tumalsik lahat ng ngipin. Nararapat lang sa kanya yan. Wala na. Hanggang sa katapusan na ito ng mundo. Liban na lang kung pauutangin niya ako siyempre ng monay at liver spread sa tindahan niya. Baka batiin ko pa siya. Pero wala na. Hindi na maaayos to. Saka, laging siya ang kumukontra sa akin eh. Tapos, pinagbibintangan pa niya ako na nilalaki ko daw yung boyfriend niya. Alin? Si Boy Paswet? Yung mukhang pusit na yun na hindi nga mabili? Ano akala niya sa akin? Walang taste? Isa na. Baka mapuli tayo. Sobra na yung si Madam Anglet. Kung marunong lang sa paggamit ng present participle at past tense, nagmamarunong na, gagantihan ko yan. Aabangan ko yan sa kanto at sasabunutan ko. Napaka-unbecoming niya at walang good manners and right conduct. Bakit ba nagpuputok ang butsi ng Madam Anglet na yan? Ayun, si Honorable Angot ang pagdiskitahan niya. Ayun, bago ang bigote niya. Kaka-transplant lang. Yung asawa niyang si Kidney, ayun, panay ang travel abroad sa kabilang baryo. At kapag umuwi, sako-sakong kamote ang dala. Take note, ang kamote ay kulay dilaw. How lavish is the lifestyle? Eh bakit ako pinag-imbitangan niyan na si Honorable Ansag? I'm a cultured man. I watch Naruto and I read the Brothers Karamazov, a novel of Fyodor Dostoevsky, which is a Chinese author. Tungi! Russian author! You know, nag-aral ako sa UP at heart. I'm an educated man living a simple life. I'm so ashamed of them. They are morons. Paano hindi iinit ang ulo ko sa yan? Eh magnanakaw yan. Siya ang nagbulsa sa budget para sa flood control project na yan. Oh, kita mo ah. Yung bahay nilang kubo, meron silang 12 inches na color TV. Meron pang transistor na radyo solar. Ah, imagine, solar. Eh, ang mahal kaya ng solar. Alam mo ba kung magkano sa palengke yun? 99 pesos. O di ba ang mahal? That's a luxury item. Bullshit siya. Isa rin siyang magnanakaw. Yung ninakaw niyang baboy ni Ka-Edring,
nung isang taon. Di ba? Habang nakabakasyon sila, yung bide, pato, ginawa niyang pulutan, ginawa niyang pinikpikan. Kita mo na, magnanakaw talaga siya. At saka may pruweba, may CCTV. Kaya yung magnanakaw na yan, kleptomaniac yan. Yang honorable amot na yan. Para na lamang matapos ang bangayan ng mga honorables, ay aming binisita ang site. At ito ang flood control visit. Dito sa Baryo Tungao. Oh. Kita mo? Diba? Magde-deny ka pa. Kitang-kita na hindi tapos ang proyektong ito. Ha? Ikaw ang mastermind. At hindi ang kinunod builders na sinasabi mo dahil sumusunod lamang sila sa utos mo. Sinabi ko naman sa inyo, you're all morons. Huh? Wala akong kinalaman dyan. Bakit? May nakita ba kayong trail of money? Ano? Trail of money, ha? Nek-nek mo etong sayo. Naku, may patay na naman na pusa dito. Dagdag na naman ito sa kaso mo para sa 100 missing na pusa dito sa barangay Tungaong. Walang yaka. Baka isinama mo pa dito yung pusa kong si Hello Kitty sa mga sinalvage mo. Ang sama-sama mo. Dapat sa'yo sinusunog sa impyerno. Ang sama-sama mo. Ano po bang halaga ang pinag-uusapan dito? Bilyon-bilyon po ba? 1,500 pesos. It's a huge amount of money. At ang 1,450 ay ibinulsa ni Honorable Angot. Napakalaking halaga. Isa siyang ganig sa salapi. Kita niyo na? Gusto niyang higaan or humiga sa salapi. Gusto niyang humiga sa salapi. Hindi pa ba sapat ang banig niyang gawa sa habi ng kawayan? At ang unan niya ay punong-puno at sinuksok na first class na dahon ng saging. Napaka-greedy niyang tao. Samantalang ako, trapal lamang ang ginagamit ko pag natutulog ako. But I sleep soundly and peacefully. Dahil wala akong inaargabyadong tao. Ang masakit yan, halos 1 linggo naming pinagdiskusyunan ang halagang 1,500 na budget na yan. At 1 linggo din kaming nagdebate dahil dyan sa budget na yan. Sobra sa ganit ang taong yan. Sinong hindi manlulungo na niloloko tayong taong bayan? Oh my God! Ano pang magagawa ng 50 pesos? Ipangkakapi na lang mga trabahador yan. Almost 99% ibinulsa mo. Tatama rin na yan. Paano pa nila matatanggal ang mga gamit na brief na may pultit, diapers, at patay na kalabaw na bumabara sa kanal? Ito dapat ang ginagawa sa inyo, mga katulad mong korap, ang painumin ng tubig na may leptospirosis bacteria. Kaya kayo, galit na galit kami sa mga politikong katulad nyo.
habang kayo nag-e-enjoy, inom-inom ng wine sa mga bakasyon nyo sa Europe. Samantalang kami, tubig bahalang ang iniinom namin. Ang kapal ng mukha nyo. Kaya etong dapat sa'yo. Kasahan mo yan. Total magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Oo. Nakakasampung tasa akong kape sa loob lamang ng isang araw. Nenervyos ako. Hinahyper. Ikaw, gusto mo rin ba ng away dito sa Barrio Tungao? Ha? It's a huge budget para sa pagkontrol at pag-ayos ng baha. It is a robbery. Honorable Angot ang pangalan. Kupal ang taong yan. Ito na ang pinakamalaking bangayan sa konseho ng Barrio Tungaong. Ito ang the biggest corruption in history. Dahil sangkot dito ang mga malalaking politiko. Dahil dyan, back to you, Corina Tabal and Julius Buris. And this is your walang kakwenta-kwentang kunyari news correspondent, Jessica Tumimok Pulte!